Ako si Clarence. At ito ang kwento ng karanasang halos sumira sa katinoan ko. Isang gabing hindi ko makakalimutan sa isang apartment sa Sampaloc, Maynila na akala ko ay simpleng inuupahan lang. Pero may itinatagong kasaysayan ng dugo at mga kaluluwang hindi matahimik. Noong 2021, lumipat ako sa Maynila dahil sa trabaho sa isang printing shop malapit sa Espanya Boulevard. Kailangan ko ng matitirahan, kaya ay agad kong kinuha ang isang murang apartment sa P. Campus Street. Luma na ito, ang pader ay kupas na, may bitak na sa kisame, at ang ilaw ay kumikislap tuwing gabi. Pero dahil mura at malapit sa trabaho ko, ay tiniis ko na lang. Noong una, Boss Pao, parang normal lang. Tahimik ang kapitbahay at mag-isa lang akong nakatira sa unit. Pero sa unang linggo pa lang, napansin ko nang may kakaibang bagay na nangyayari. Tuwing 12:00 ng gabi, parang may naglalakad sa kisame. Mabagal, mabigat, parang may naglalakad na nakatsinelas pero basa ang paa. Akala ko ay dagalang o kapitbahay sa itaas. Pero nang itanong ko sa may-ari, ang sabi niya, "Walang nakatira sa taas mo. Iho, sarado na yon. Matagal na." Doon na nagsimulang lumamig ang katawan ko. Tuwing gabi, habang natutulog ako, naririnig kong may kaluskos sa ilalim ng kama. Parang may kumakaskas na kuko sa sahig. Minsan naman, pagdilat ko ay nakabukas ang pinto ng banyo kahit sinarado ko iyon bago ako mahiga. May mga patak ng tubig sa sahig, pero tuyo naman ang gripo. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga dokumento sa mesa, napansin kong may anino sa pader. Nasa likuran ko yun, Boss Pao. Pero walang ilaw na dapat bumuo ng ganon. Nakatayo lang siya, parang nakamasid. Nang lingunin ko ay wala namang tao. Pero pagbalik ng tingin ko sa pader, ay nandoon pa rin ang anino. At ngayon, ay nakatingala na. Mula noon, Boss Pao, gabi-gabi akong ginagambala ng mga kakaibang pangyayari. Minsan, biglang bumababa ang temperatura. At kahit naka-off ang ventilador, kumakaluskos ang kurtina. May mga pagkakataong habang nagluluto ako, ay biglang namamatay ang apoy sa kalan. Tapos maririnig ko ang mahinang boses na bumubulong sa tenga ko. "Umalis ka na." Pero hindi ako umalis. Hanggang isang gabi, dumating ang pinakamasahol. Mula sa itaas ng apartment, narinig kong parang may bumagsak na mabigat na bagay. Sinundan ko ang tunog. Umakyat ako sa lumang hagdanan kahit sinabi ng may-ari noon na bawal pumasok sa itaas. Madilim ang buong lugar. Amoy lumang kahoy at amag. Sa dulo ng hallway ay may isang pintuang kulay abo. Bukas ng kaunti. Paglapit ko roon, Boss Pao, narinig kong may tumutulo. Akala ko ay tubig. Pero nang ilawan ko, ay dugo pala yon. Galing sa kisame. Tumatagos sa sahig. Sa loob ng kwarto ay may lumang kama. At sa ibabaw nito ay may bakas ng katawan. Parang may nahiga doon kamakailan.
Nang ibaling ko ang ilaw sa sulok, nakita kong may babaeng nakaupo, nakatalikod. Mahaba ang buhok, basa at nakasuot ng puting duster. Nakayuko siya, Boss Pau. Parang umiiyak. Pero ang kamay niya ay nakalapat sa sahig at doon nang gagaling ang dugo. Nang umatras ako, ay tumayo siya. Mabagal, at nang humarap siya sa akin, ay wala siyang mukha, Boss Pau. Isang maitim na butas lang ang nandoon. At sa loob nito ay parang may mga mata. Maraming mata. Gumagalaw at nakatingin lahat sa akin. Tumakbo ako pababa, pero habang bumababa ako sa hagdanan, narinig kong may mga yabag sa likuran ko. 4, 5, 6, sabay-sabay. Parang may kasunod akong marami. Hindi ako lumingon, pero sa gilid ng mata ko ay may mga aninong sumasabay sa bawat hakbang. Pagdating ko sa unit, agad kong isinara ang pinto. Pero nang tumingin ako sa salamin, may mga kamay na nakadikit sa bintana. Hindi ko alam kung ilan. Basta sigurado ako, hindi ako mag-isa. Kinabukasan, dinalaw ako ng may-ari. Halatang kabado siya, Boss Pau. Tinanong niya kung may naramdaman daw ba akong kakaiba. Nang umamin ako ay bigla siyang natahimik. Doon niya ibinunyag na may babaeng tumira sa unit sa itaas noong 2005. Isang nurse na nagpakamatay matapos mabalitang namatay ang nobyo niya sa car accident. Ayon sa kanya, simula noon, kada taon, tuwing buwan ng Nobyembre, may mga umuupa raw na nagrereklamo ng mga patak ng dugo sa kisame, mga anino sa salamin, at mga boses na humihingi ng tulong. Kaya isinara raw nila ang unit, pero tila hindi naalis ang sumpa. Lumipat ako makalipas ang 2 linggo, Boss Pau. Pero hanggang ngayon, kapag dumadaan ako sa kampa tuwing gabi, napapatingin ako sa lumang apartment at sa pangalawang palapag, sa bintanang may kupas na kortina. Minsan, nakikita kong gumagalaw ang puting anino ng babae. Ang mas masama pa ay, minsan, humihinto ito at nakatingin diretso sa akin. Ako si Clarence, Boss Pau, at ito ang kwento ng apartment na hindi dapat pinapasukan, lalo na kung naririnig mo na sa kisame ang mga yapak na hindi naman galing sa tao.